nga panatanong, D.F. Alejandro, kadwana itinalaing nga panasagot, panggit ka iti problema nga ligan, Judge Junicio Bala, para iti programa, sumbat ka iti palikot. Nagkalong iti karuban. Magandang balita sa mga Sir, Naimbag-bigat yung Apo maragsaka na nga agparang kada kayo tata. 5 nga Domingo kaya Amerika nga nagpasya-pasyar. Kahit ado dagiti nadlaw ko dyan nga pagkaidumaan tayo. Kasi nang nangro na timakan. Yan. So nga, iso ti ibagak ka na kayo tapno padasin nyo mo tapong padasin dahil padasa kitay. Ta mayat dato'y libro nga pamphlet nga naalak The Mind Diet kunana. The Mind Diet. Ti kaduan na nga kang kaninda dyan dagiti Amerikano apo. Ket Mediterranean does this to benefit your brain. Dati kunada. So nang runa dagiti senior citizen. Ket dagiti kabataan. Tapno pumintas ti kwa. Ti kapanunutan da. So nga dagiti Amerikano negro man wenno Puraw. Ket amoy apo salad ti kaduan nga kang kaninda. Salad. Adamot basit nga karne na wenno lamis na nga laok na dayjin. Kasi ta ti pamati da apo. Ahan nga pamati. Iso ti adat ito nga kwa. Nga na-discover lagi ti nalalaing nga doktor. Amoyo adat ito ko nana. Adat ay kwa. Dahil ibagbagada nga 8 healthy habits for lasting brain health. Dahil walking, dahil dingeg, power of listening na pintas, kadagiti music. Dahil how music can support cognitive function kunana dito. Kanda dahil ko pa apo. Dahil chew your food well. Galgalin tayo apo. Dahil ko kaduan na dito kita na isakmuldan ginalgal dala tinaminduat muninda nga buo-buo dahil kanindan. Kaya then bantayan tayo di cholesterol level tayo. Kaya napintas no exercise tayo tangamin dahil kwa dahil napintas ti healthy bones. Yan. Gusto nga siya exercise ang exercise. Kaya dapat dahil ko na dito nga the goodness of water. Dato'y teraramidag ako. Amoyo idi 4 liters daily. Naman tata in reduce ni doktor 3 liters daily. Ket mayat ako. Tadang kita'y ado nga medisina nga tumtumaren. Masapol nga maiisbo tayo ako. Kaya kan hantay nga aginom ti arak unay. Yan. Kaya po. So nga dato iti kwa. Kuna ito. So nga siyak tata po. Kaduan na
nga kangkanay kon salad yan dagiti inabraw inabraw pinakbet kada dagiti Nakagad mo ito yung yan amoy ako ije Amerika duma iti panang tratarda kadagiti senior citizen datayo apo na respeto tayo unay kadagiti senior citizen ije airport dagiti senior citizen adda datay han nga pumilan aglisi kami adda pagnanmin nga ag shortcut kami tamupang kami di sango ngam di Amerika apo amin oray senior citizen pumila iso na lang tayo di apo ado dagiti wheelchair nga maupaan nga i-allow da nga pagluganan dagiti senior citizen so nga makwak data apo mapaniknikak nga data ti pagsayatan ti Pilipinas over Amerika ti panang respeto kadagiti senior citizen ken pinang palagan ti pag pilpita nakipilpila da amo yung ado dagiti napanak ije kwa amo yung Washington adagan je Washington State ken je Washington DC sabali je Washington DC iso de yan ti White House nga napanan mi ije Pentagon Arlington Cemetery adino tinakay punpunan ni John F. Kennedy kenti pamilya na ni Jackie Kennedy. Ayan. Sana pang kami di Philadelphia dahil hometown iti sikat nga boxer. Amoyo dahil athletes nga nagsikat kasla dato'y Balboa. Adapay monumento na nga pangdaydayawan da kanya na kanya so nga dagiti athletes ket talagang ikabil da amin ti kabailan da nga ag-excel ti anyaman nga atleta nga paka-engage da tamo da nga ma-recognize data recognition kadagiti accomplishment tayo ti nang runa nga pakaidumaan tayo ti Pilipinas awan unay apong ti ma-recognize malaksid kada Manny Pacquiao ken nagijay ang nagita daduman nga sikat nga athletes kadagiti daduma nga athletic events handa unay nga dagiti nalalaing ti tennis kas parigan dagiti tennis dagiti baseball di volleyball dakkel ti pagdumaan ti panang respeto tayo panang padayaw tayo kadagiti basketballista nga nalalaing kaysa dagiti volleyball players nga nalalaing nga adu ti awards na. Okay? Ken amoyo ijay Amerika adda dagiti agpili kano din no ti palengke nga papanam dagiti klas nga palengke adda mo kadagiti palengke nga para kadagiti medyo agtiptipid ke talagang ngam apo do mga talaga amoyo
kada gumatang kami, into no, agpakwenta kami, ni, kwentaan ni DJ conversion, DJ bayadan mi. Kaya, data ti pagsayatan na gayam ti Pilipinas ako. Nalaka ti makan nalaka ti magatgatang ditoy. Kaspari ka di jay Amerika. Numangal daw ka, ayan, $10 to $15. Kaya manong ay DJ ti ko, peso na. No, $10, 600 600 pesos. Kaya dito kayo makapangamdaw ka, di ba? So, dayay. No, medyo pamat dayay ka. Kanam, laokang pa dagitay drinks mo. Umabot mo ti $30, apo, dayay. Bawasan minukan. Kaya, data ti pagsayatan na apo. So nga, antay nga ko na, nagapot ti Philippine money, kahit basit ti conversion rate na compared to America, kaya nalalakati presyo tayo. Napintas ako para kadagiti marigrigat. Kaya, para kadagiti marigrigat. Kaya tayo nga gumastos ta nalalakadagiti gagatangin. Okay? Tagita ako ti kwa ti na kwa kay Amerika nga pagpakaidumaan tayo dito yung Pilipinas. Na ibagak tayo di may panggap ti senior citizen. Apo. Amoyo, idi June 5, dito Alicia, nagkaroon ti Provincial Senior Citizen Mobile Meeting. Ita Alicia. Amin nga opisyales ti senior citizen ti amin nga ili ti probinsya ti Isabela ket napan ijay Alicia Community Center. Ket ako maya successful DJ ko. Ket may sangan adlaw ko. Idagtutungtong kami kadagiti amok nga ko. Nga opisyalis ti senior citizen. Ket kaduan na kadagiti ili ti Alice Isabela may saraan ti Senior Citizen Association. Kaya, kunak data ti husto. Dito Alicia, ni, upat ti Senior Citizen Association. Ngayon, dahil Senior Citizen Association, kunak, iti Senior Citizen nga mabig, dahil ASCA, Alicia Senior Citizen Association. Ta iso ti accredited tilinteg. Kaya nagiging na mga asosasyon, kaya nadlaw yu apong. Nagiging na mga asosasyon, kaya ada incorporation papers da. Kaya dahil asosasyon da, ada incorporation papers da. Kasla dati may sahang kung ibagbagan ng asosasyon. Nagaganda nga ag-solicit. Kahit nakapatadar dati building da, ijelote nga in donasyon iti opisyalis da nga dua. Kahit kunak. Data kwa building yung kunak. Sayang data. No, mapapaunata ito dagito'y opisyalis na tang dagita ito heirs dagijay duwa nga nagdonasyon ti jelote ket question na rin nanto dagijay pa nagpatakder tao mo ti deed of donation na kaya so nga kunak imbagak da kayo nga miyembros dawatin nyo ti deed of donation ti datoy nga kwataknuhan nga sayang talukas pangarigan agsarsarding to datoy asosasyon nyo at da pagbibingayan nyo
Kaya dati kwat ngam dati senior citizen aska awan ti pagbibingayan ta dagiti building agkaputi gobyerno dati building ti kwa iso nga kunak katakwada ko hantay gaminen nga datayon senior citizen lalakay tayon hantay nga agproproyekto the Senior Citizen Association more of socialization. Socialization. Dagiti miyembros no agkwada ag schedule da kadagiti pinagpasyar dati sabsabaling eli mabalin mapanda unuhan agkwada ti okasyon ito'y ili ket dayjay gastusan ti asosasyon ta get together kaya tapno ngam hanyong ambisyonan ng ti agproproyekto ta data ket ipabusoy tay kadagiti municipal officials nga agproyekto ta dapundo nga may budget da nganda tayo apong nga senior citizen ng proyekto tayo ket agsul-solicit tayo laeng ket no anyan to tema proyekto tayo ay I want to serve na into no naglepas ti termino dagiti opisyales so nga agtitinulong tayo kuna agtitinulong tayo nga mangparagsak iti pinagkwa tayo. So kunak datoy pansinin nyo datoy senior citizen prayer nga in pray tayo tatay kunak idi kadagiti ka-meeting me kunana datoy iti prayer datoy ket opisyal nga prayer ti senior citizen ako. Lord, I am growing old. I am not that young anymore. But thank you, Lord, I'm still alive. Growing old can be lonely at times. But I am okay. I am fine because you are always at my side. Thank you, Lord, I have gone this far. As you have loved me when I'm young, I know you love me more. Now, help me endure the boredom of old patience, for my aches and pains are increasing day by day. Pansinin niyo ako, help me endure the boredom. Data ako, ti pangtulungan kumati asosasyon ti senior citizen, di kadagiti senior citizen, ta get together, socialization, pinag-iin ni istorya. Iso nga, adat dito'y apo. Dati binasak nga libro. Nga, anya dagiti aramiden nga nasayat para ti health. Dato'y American pamphlet nga dato'y. May sa di apo ti exercise. Kuna na. Ken ada dito ako dahil how music can support cognitive function, the power of listening. Kasi adagiti ko ati senior citizen agdingding tayo kadagiti music ta isuti makapa sardeng ti boredom tayo. Okay. Kan dagiti panangan kadagiti na pintas nga makmakan na salad. Thank you, Lord, I have provisions. Thank you, Lord, I have provisions. Kahit nangasawan pension lalo dagiti pensionado ay ket suficiente ti suportada
kaya makatulong da pa kadagiti panagpaadal kadagiti apo ko kaya daya ti dakil nga mang titiragsak iti may sa nga lolo ken lola senior citizen daya makita tayo nga dagiti apo ko tayo kaya dumakil nga makaadal santo makapamilya kaya dalhinda iti apelyido tayo and love my family and friends. Thank you for my faith that helps me survive. Oh. Dati ako, ti kararag ti senior citizen iso nga masapol ko nga maiwaras datoy kadagiti senior citizen tapno ma-realize da ti kina-importante iti panang-establish da ti connection da ken ni Apo Diyos. Amoy Apo, da kami ken di bakit ko, kada malam agdebosyon kami. Agdebosyon kami ito talaga nga bigbigek nga awan iti dapat na nga isagana kon tatan nga lakaya kon no dayjay isagana iti dalan ko nga agturong ken Apo Dios dayta Apo hantayon nga agkalkalikagom nga umaduti sa nikwa tayo tadagiti sa nikwa tayo ket ipatawid tayo kadagiti anak tayo dati pa iti may isang advice ko kadagiti senior citizen no adada dagiti sa nikwayo Apo kaya dadamat dagiti anak yo nga nakaturpusen dagita sa nikwayo properties yo ipa-manage yo kadagita anak yon tapno masursuro da nga i-manage dagiti mapanawan yun to dagiti transition nga masapol nga itid tayo kadagiti anak tayo tapno dagiti mabati tayo nga sa nikwa ket amuda nga bantayan ken i-manage dato Apo dato itikwa makunak kadagiti padak nga senior citizen so nga Apo Berganyo sumublat ka pata mapangkal kadagiti news kadwa kita Apo ni Apo newsman ti brigada nga June Berganyo nga kadwa ni Attorney Makutay ijay programa iti last Saturday ket dati tata programa nga second Saturday awan gaminin Apo ni Apo Joel Opiniano di mag-reporten isong awan ti kadwak tata iso nga kinatungtong ko ni Apo June Berganyo nga kadwain na Apo iso nga itid ko kini Apo Berganyo nga itid na kada kayo dagiti news nga nasarakan na Apo. Okay, magandang umaga po. Maraming salamat po former board member Manuel Alejandro sa napakaganda pong mga health tips at pagbibigay po ng kahalagahan sa kalagayan po ng ating mga senior citizen. Ngayon po sa ating mga balita sa ating bansa ay kahapon po ay hinikayat po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga Pilipino na maging tagapangasiwa po ng kapaligiran. Ayon po sa balita online, sa balita national, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipinong protektahan ang kapaligiran sa pamamagitan ng matalinong pagkonsumo ng enerhiya. Sinabi ito ni Marcos sa kanyang talumpati ng pangunahan ng inaugurasyon ng Maribeles Hermosa San Jose 500 kilovolt transmission line sa Hermosa, Bataan nitoong Biyernes, Hulyo 12 na inulat ng Manila Bulletin. Wika po niya, I encourage everyone to embrace our shared responsibility
for guaranteeing a defendable and adequate energy supply for all, ani Marcos. Oo. I trust the public will strive to become stewards of our environment through conservation and in smart consumption of energy, dagdag pa niya. Kaugnay nito, isang proyekto raw ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, ang 20.94 billion energy project of national significance, kung saan kabilang dito ang 395 transmission towers, 275.6 circuit kilometers and overhead lines, dalawang bagong substation at substation capacity na may 2,000 megavolt amperes. Ayon sa Malacanang, critical ang proyekto sa pagbibigay ng bagong high voltage link na may kakayahang magpadala ng 8,000 megawatts ng kuryente mula sa mga planta ng kuryente sa Bataan at Zambales. Maganda po ito. At sa iba pong mga balita, okay po. Dagdagan ko. Kasi sa Amerika po, talagang ti energy ket expanded ti pinakausarnan. Ti elektrisidad halang nga maususar ije balayen kadagiti appliances tayo. Amoyo ije Amerika dagiti bus siguro 70% dagiti buses. Amoy ito sa rinda nga pang fuel da. Electricity, hybrid electricity. So nga dagiti bus ijay ay kit awan iti asok da. Kaya Electric car? well, Electric car. no dagiti mo't babasit nga luglugan ay kay baka 80% ket hybriden. Dagiti adu pa dagiti bisikleta. Ken dagiti agtakder je tao ket agpataray ano daye kaslay scooter. Ke electricity dagiti ti pagtartarayan na iso nga ijay ijay dagiti lang cargo trucks iti konsumo ti crudo. Iso nga nagdakulen iso nga da kayo panunutin nyo data. Iso nga amoyo ni Atty. Lapos nga upa kanyak ijay nga Alicia nga pag aglako ti gasolina ada DJ offer ko nga agpatader ti gasolina anje Santiago kanje Lotec di Antipolo. Insarding na nako. Apay kuna na ay eventually mawawala yung marireduce ang consumption natin ng fuel. Oil, sabi niya. Electricity na. Doon ko nakita sa Amerika. Kaya doon wala nang asok sa mga sasakyan sa Amerika, yung mga walang asok. Hindi kagaya dito na pagka nasa likod ka ng sasakyan kailangan mag-kuhan ka ng So nga DJ tinayin ko ti DJ power energy nga i-encourage ni President Marcos paadun tayo ti source ti power tayo electricity kaya ngam siyak timbaga kada kayo iji Amerika han nga dahi agpapaado ti source energy power source no di dahi panangususarda kahit para kadagiti luglugan pa yun. Okay. Apo June. Apo board member, may bago po akong magpatuloy sa pagbabalita. Idagdag ko lang po. Naobserbahan din po ba ninyo sa Amerika itong pong meron din po ba silang mga tinatawag na parang charging station sa mga bawat lugar ng mga electric car? Yung charging station hindi sa istasyon, sa bahay na nila. Sa bahay na. Yung mga kumpanya sa kumpanya na nila meron na silang malalaking charger doon. Kanya
Hindi naglolobat. Hindi naglolobat, sir. Hindi kasi ang ikakarga nila good for 80 kilometers. consumption sa araw na yon, tapos saka na naman magkakarga. Ano? Ang ganda. Sa inyo pong obserbasyon na board member, karamihan po ba ng mga residente ron gumagamit na talaga ng electric car? Electric car po na ang ginagamit ng mga residents? Yung mga electric car, mas marami na eh. Kaya nga sabi ko, baka 80% ng electric car doon. 70% ang bus. Yun na lang mga cargo ang crudo. Kukunti ang gasolinahan na doon. Close, iba. Kukunti. Okay, maraming salamat po board member. Sa ating pagpapatuloy, kahapon po ay binulgar po ni Senator Gatchalian ang mga modus operandi po ng mga bogus na birth certificate po sa Davao del Sur. Ayon po sa kanya, ang mga dayuhan na nakakakuha ng Filipino citizenship ay nagbabayad ng aabot sa 300,000 Nako. para makakuha ng mapanlinlang na birth certificate. Sinabi ni Senator Sherwin Win Gatchalian noong Biyernes habang nananawagan siya para sa pagsuspindi sa patakaran na nagpapahintulot sa late registration ng kapanganakan. Binanggit ni Gatchalian ang modus matapos matuklasan ng National Bureau of Investigation ang scheme na ginamit umano ng may 200 Chinese nationals para makakuha ng Certificate of Live Birth mula sa Civil Registry ng Santa Cruz, Davao del Sur Province mula 2018 hanggang 2019. Anya, ang pagtuklas ng NBI ay very concerning dahil iminungkahi nito ang pagkakaroon ng mga sindikato sa loob ng Philippine Statistic Authority at local civil registries. Sa katunayan, ito ay 200. Kasama na rito si Alice Goos na kasalukuyang iniimbestigahan ngayon sa Senado. Sabi ni Gatchalian na tumutukoy sa kontrobersyal na alkalde ng Bamban Tarlac na ang pagkakakilanlan at pagkakamamamayan ay naging pangunahing paksa ng isang patuloy na pagtatanong ng Senado sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Hinikayat namin ang PSA na pag-isipan ito at magbigay ng mga solusyon. Nagsimula ang mga problemang ito sa mga birth certificate na inisyo ng PSA. Sinabi niya sa mga mamamahayag sa isang press briefing sa pamamagitan ng Zoom, isa sa mga panukala ay bigyan sila ng administrative power sa local civil registry. Iyan ang isa sa mga reformang tinitingnan namin. Sinabi ni Gatchalian na narin din niya ang mga katulad na kaso sa mga lalawigan ng Lanao sa Mindanao. Meron tayong mahigit na 1,700 local government units. Kaya isipin mo na lang kung ilang civil registry offices ang pwede mong lapitan para makakuha ng birth certificate. Wika pa niya. Pinakita ng sistemang brittle na una ang nilarawan ni Senator Risa Hontiveros na nangunguna sa pagsisiyasat ng Senado tungkol sa POGOS, si Alice Goo bilang isang Chinese national. Nagbabalat kayo bilang isang mamamayang Pilipino upang pagtakpan ang POGOS at ang kanilang mga kriminal na aktibidad. Noong Biyernes, sinabi ni Hontiveros na naiulat na pag-i-issue ng bogus na birth certificate sa isang grupo ng mga Chinese sa Davao del Sur ay isa pang sinyalis ng brittle regulatory system ng bansa. Hindi papayag ang Senado na tuluyan din ang sirayan ng ating sistema. That's why we need to implement reforms in every department and attached agency in the government, Hontiveros said in an interview with Radio DZBB. Kasalukuyang bayaran. Sa pagdinig ng Senado sa POGOS noong Miyerkules, iniharap ni Gatchalian ang mga dapat umang record ng paaralan ni Goo mula sa Grace Christian High School na sinabi niyang pinabubulaanan ang pahayag ng alkalde na siya ay nag-aral sa bahay sa bukid ng kanyang ama sa Bamban. Tulad ni Goo, anya, ang 200 Chinese citizens sa Davao del Sur ay nakakuha ng birth certificate sa pamamagitan ng delayed registration of birth.
Sa pagbanggit ng isang source sa local na Chinese community, sinabi ng senador na ang kasalukuyang presyo para sa pagkuha ng birth certificate at iba pang government-issued identification card ay 300,000. Nako. May mga nag-process yung mga documents. Kung magbabayad ka ng 300,000, bibigyan ka ng birth certificate, passport, at maging driver's license, wika pa niya. Nako. Pag may birth certificate ka, madali nang kumuha ng ibang government-issued na dokumento. Kumbaga, may modus Wala. operandi sa mga gusto makakuha ng peking birth certificate. Apo, board member, naging board member ka po na matagal sa 3 distrito. Ano po ang pananaw niyo ito? Bakit po nagkakaroon pa na kasi ng ganitong late registration samantalang dapat namang mairehistro ka agad pagkapanganak ng isang tao? Yan ay mga 1990s yata yung naumpisahan yung late registration. Dati wala yung late registration. Kaya nung pinasayan, talagang controversial, pero akala nila makakatulong dahil sa marami daw Pilipino na nawawala ang registration nila. Kaya inalaw ang late registration. Naabuso naman ang pagkuan. Late registration doon sa pagkakuan ngayon biro mo isang insik, kitang insik, tapos makakuha ng registration na born in the Philippines na ganito, samantalang yung kagaya ni Go, galing naman daw sa abroad siya. China. Kaya naabuso talaga. At saka meron pa board member, magkakapatid na Chinese, pero pag gumamit sila ng Filipino name, magkakaiba na sila ng apelido. Gano'n. Oo. Meron pa rin pong naitala board member na dito sa parte ng ating bansa na partikular na sa parting Cagayan na maraming mga Chino riyan na dumaong at kasalukuyan nag-aaral ngayon sa St. Paul University na gamit ang birth certificate na late registration. Lapit-lapit. No. Papaano po natin kaya bilang dati pong mambabatas po kayo ng sangguniang panlalawigan po ng Isabela, ano po yung magiging opinion natin dito para mapag-igi po natin tong sistema po natin sa late registration? Tama yung sinasabi nila Hontiveros at saka Win Gatchalian na kailangan ng amendment, kailangan ng baguhin yung patakaran. Kaya talagang mali yun. Baguhin natin, amendahan yung batas. Okay, tatamanig sa iba pa po rin mga balita natin. Kaugnay pa rin po niya, no? Si Hontiveros nanawagang ideklara ang Hulyo 12 daw nitong nakaraan, ano? Bilang WPS Victory Day. Nanawagan si Senator Risa Hontiveros na ideklara ang Hulyo 12 kada taon bilang West Philippine Sea Victory Day upang ipagdiwang umano ang araw kung kailan nanalo ang Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration. Ayun. Kahapon, July 12, pinagdiwang natin ang West Philippine Sea Victory Day, pahayag ni Hontiveros. 8 taon na ang nakalipas mula nang nanalo ang Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration. Ayon pa sa senadora, dapat ipagdiriwang ang WPS Victory Day kada taon hindi lamang upang lalahanin ang pagkapanalo ng Pilipinas noong 2016, kundi bilang paraan din para igit ang laban ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo. We should celebrate WPS Victory Day every year, not just to remember our 2016 win, but also as a way to assert our just and rightful ownership of the WPS. This is also an opportunity time to show our biggest aggressor, China, that the Philippines will stand as one in the fight for our sovereignty. Ani Hontiveros. Pagdiwang natin ang WPS Victory Day para taong-taong ipagsigawan sa buong mundo. Atin ang West Philippine Sea, atin ang Pinas, sad pa niya. Ano po ang opinion po ninyo? Kaya nga Philippine Sea. Yung pangalan na lang talaga Philippine Sea. Sa Pilipinas yun. Maganda. Yung ginagawa pong pangaharap sa atin ng China,
normal lang po ba na maging maximum tolerance pa rin po ang Pilipino? Hindi. Alam mo, i-compare mo yung liit ng Pilipinas kasi, kaya parang yung mga magkakabarkada dyan na kung sino ang malalaki, sila ang matatapang, mayabang, at yung mga maliliit, nagsasakripisyong kwan na lang, agan anos latan nga kwan. So nga, kasi mo, taktil kami data, communist China, so nga, hanla nga data, dapat agyaman tayo pa, kadagiti, karuba tayo. US, kadagiti karuba tayo nga na simuporta kada tayo, ti data nga, riri tayo iti China. Okay? Okay, board member, sa panahon po kasi ngayon, nauuso na naman ito mga tinatawag nating kidnap or ransom, no? Karamihan po pong na-involved dito ay mga kapulisan. Pero ilan lang naman ito sa mga kapulisan at marami pa rin naman, 100% po siguro ng pulis, mga 2 lang naman ang hindi matino dyan eh. No? Kahapon po, lumabas po sa pahayagan ngayon, kahapon po ito nangyari, dinukot umano ng isang 30 anyos na ina at kanyang 2 anak na may edad 8 at 9 at humihingi na 1.5 milyong ransom ang di kilalang abductor kapalit ng kanilang kalayaan sa Santa Rosa City. Naku. Inulat ni Barangay Captain P. Villanueva ng Barangay Aplaya ang sinasabing kidnapping incident sa police station dagong alas 5 ng hapon kamakalawa. Pinakita ng isang kaanak ng mga biktima ang isang video clip sa mga responding police na pinunumunuan ni Major Marlo Camantigue na dineploy sa lugar upang beripikahin ang nasabing ulat. Pinakikita sa video na nakakagapos ang ginang habang ang suspect ay nakikipag-unayan sa biyanan nito sa messenger at humihingi ng pera na nagkakalaga ng 1,500,000 kapalit ng kalayaan ng manugang at mga apo. Talaga. Board member, bakit po sa inyo pong pag-analisa, ito po ba'y bunga na ng kahirapan talaga kaya nagkakaroon ng mga ganitong krimen? Hindi. Hindi na kahirapan yan. Yung mga kwan yan, bunga ng kwan yan, ng kalukuhan ng mga walang magawa na nagitaitirong nga lalaking at palpaltog da, tapno, kasla fundraising damit data sistema nga karon dati kwarta. So nga, bunga ng kahirapan. Kasi yung mga gumagawa niyan, sila yung mga taong tamad. Gusto lang nila yung easy money. Easy money nga yung ganun. Mag-kidnap lang sila minsan beses, makakuha ng 1,500,000. Tapos, for the next year, sitting pretend sila. Ganyan. Easy money, yung tawag dyan. Pero hindi rin po sila nagtatagal hindi po ba? Nauhuli rin na mamatay sila. Kwan, sa dami ng nangyayaring ganyan, palagay ko marami yung nakakapuslit. Kasi kung successful talaga na walang makakagawa yan, wala sanang gumagawa. Pero siguro sa 100%, kung successful ang 50%, sabihin na yung mga lukulukong tao, it is worth the kwan. Kasi kung halimbawa, mahuli man sila, bago sila makulong, may hearing pa. Kaya, kwan, baka makalusot pa sila. At saka yung mga nagre-reklamo ng gano'n, baka mamaya kausapin, huwag mo nang ituloy yung demanda. I-withdraw mo. Kung hindi, papatayin ka namin. Tatakutin. Madidismiss din yung demanda. Kaya, yun ang nakakabigay ng tapang yung mga gumagawa ng kalukuhan. Alam nila na nakakalusot sila. Easy money. Okay? Maraming salamat po, Tata Muning. Itong kagandahan kasi nang meron tayong kasama na
yung masasabi natin na matagal sa paglilingkuran bilang isang mababata sa lalawigan sapagkat marami pong naibibigay na contribution sa atin si former board member hinggil sa mga kanyang mga opinion at mga kaalaman. Ito naman po, Tata Maning, board member, tungkol po ito sa isang painting na ito po yung 1936 painting po ni Amorsolo. Painting. Nabawi ng NBI. Nabawi Opo. Nabawi ng National Bureau of Investigation, NBI, ang 1936 painting ni national artist Fernando Amorsolo na ninakaw kamakailan sa isang private museum sa Silay City sa Negros Occidental. Matatanda ang naiulat kamakailan ang pagnakaw ng mango harvester na painting ni Amorsolo sa Hopilenia Museum sa Silay City noong Hulyo 3, 2024. Pagkatapos na may isang linggo nitong Biyernes, Hulyo 12, ay nabawi na ng NBI ang painting. Turnover naman daw ng NBI ang painting sa National Museum of the Philippines para sa pagsisiyasat. Director General Jeremy Barnes was able to personally inspect the painting and assure the NBI that the painting is indeed the object that was stolen. He then issued a certificate to this effect at the request of the NBI and ng NMP sa isang Facebook May post. certification na original Po. We congratulate the NBI for safely retrieving the stolen painting and reaffirm our commitment to assisting our law enforcement agencies in any appropriate way. We look forward to the return of Mango Harvester to its rightful owners and home, the Hopilenia Museum, and to the successful prosecution of all persons who were involved in the theft of this valuable piece of the nation's cultural and artistic heritage. Saan pa nito? Tatapanin, mahalaga po ba talaga itong painting sa ating heritage po natin? Kung yan part of the heritage ng Pilipinas yung mga yan. Kaya kahit sa Amerika, pumunta kami sa marami kaming pinuntahan na museum. Bakit may mga museum? Doon na itatago yung mga gawa ng mga Magagaling na artist. successful painters, successful na kaya yun doon nakatago. Alam mo, ang mga museum sa Amerika, halimbawa sa isang bayan, ang dami. May museum ng private museum ng ni Amorsolo. Halimbawa, may private museum siya. May private museum yung mga ganyan. Iba pa yung mga museum na established by the government or museum ng established ng mga mga korporasyon. Kaya alam mo, sa napansin ko dito sa Pilipinas, pumunta ka sa museum, mga ilan lang ang nandun na nagtitingin. Doon sa Amerika, yung mga museum, ang daming taong pumupunta. Talagang pinapahalagahan po nila. Talagang dito, ang napansin ko lang dito sa Pilipinas, yung mga museum, alam mo mga pumupunta lang, mga estudyante kasi parte ng pinapag-aralan nila kaya pumupunta. Pero yung mga ibang tao dyan, yung mga mayayaman, hindi nagpupunta sa museum. Wala, yung mga mayayaman, kaya nga kako, sa misis ko, bakit? Itong swerte natin. Kasi tayo, nagagamit natin yung free time natin sa pagka-senior, sa pagpapasyal, para alam mo, doon sa pinapasukan namin, sinusulat namin ang pangalan namin. Ang daming pumupunta ron araw-araw. Alam mo yung gano'n, encouragement naman ng mga painter o mga inventor na to excel. Encouragement yan yung mga museum. Kaya
tama yung sinabi mo na yung pagka-recover ng painting ni Amorsolo ay napakaganda. Kasi kung halimbawa nawala yan, ano mangyayari 20 years from now, 50 years from now, sasabihin na lang doon, may painting si Amorsolo noon pero wala na yung kopya. Kaya yung mga tao, hindi nila ma-appreciate yung beauty ng original. Kaya tinanong ko sa iyo kanina, talagang sinertifayan ng original. Oo, kamo. Kaya maganda at na-recover. Kaya, ayan, congratulations NBI sa pagka-recover ninyo. Okay. Salamat po, Tata Maning. Tata Maning, dito po sa lalawigan ng Isabela, sa kabila po ng maraming tinatawag na pagbagyo o panganib, nakaka-recover po tayo kagad. Pero po dito sa lugar po ng Maguindanao del Norte at Lanao del Sur, ay meron pong napabalita na 7 bata po ang tinangay ng rumaragasang baha. Ayon po sa balita po ng Philippine Star ngayon na sinulat po ni John Unson, sinasabi po niya rito, 7 bata ang tinangay ng rumaragasang baha at 2 sa kanila ang patay at na-recover na mga otoridad nitong Huwebes habang 10,000 pamilya ang naapektuhan ng masira ang merong 400 kabahayan dahil sa patuloy na pag-ulan sa mga barangay sa hangganan ng Maguindanao del Norte at Lanao del Sur nitong gabi ng Martes. Sa mga hiwalay na ulat ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region at ng Local Government Unit ng Matanog sa Maguindanao del Norte, agad na hinatid na mga rescuers ng Bureau of Fire Protections, Probar at 1st Marine Brigade sa kanilang pamilya ang bangkay ng mga batang sina Norhaina Butil, 11 anyos at 3 taong gulang niyang kapatid na nananatagpuan sa magkahiwalay na lugar sa Barangay Campo 1 sa Matanog. Hinahanap pa ng mga rescue teams ang isa pang kapatid ng 2 nasawi na si Rasul, 7 taong gulang at ang 2 pang bata na ang isa sa kanila ay special child mula naman sa isang pamilya sa karatig na barangay sa Naturanding Bayan. Makaraang tangayin din sila ng baha kasunod ng malakas at paulit-ulit na pag-ulan sa mga kabundukan sa kanilang lugar. Ayon kay Brigadier General Prexy Tangmo, direktor ng Probar, may hinahanap ang 2 grade school pupils na Sheila at kapatid na si Ella Abdullah na tinangay din ng rumaragasang baha na tumama at sumira sa kanilang bahay sa Barangay Mulimok sa Balabagan, Lanao del Sur, may ilang kilometro lang ang layo mula sa Matanog. Ayon sa iba't ibang ahensya ng Bangsamoro Government, mahigit na 400 na mga bahay sa Matanog at mga hindi kalayo ang mga bayan ng Kapatagan, Balabagan at Malabang at del Sur ang sinira ng baha nitong gabi ng Martes na nakaapekto na mahigit sa 10,000 katao ngayong inaalalayan ng tanggapan ni Bangsamoro. Yan. Tata Maning, dito kasi sa atin sa Isabela, pag kami mga ganitong mga nagbabadyang pagbaha, kaagad na kasi nililikas. Kaya siguro, nasa political din yan ng mga namumuno at saka sa pag-aksyon po ng PDMC. Tama. May pagkukulang ang mga namumuno sa pag-aalaga ng mga taong bayan. Alam mo, sa Amerika, nung nandun kami, doon sa middle states, nagkaroon ng mga baha ng ilang estado. Nagkakabaha. Biro mo, wala kaming masyadong na basa sa newspaper na mga namatay. Wala. Mga protektado ang mga pamilya sa Amerika. Bunga yan siguro ng kwan. Alam mo, sa Amerika, yung isang family, 1-2 ang anak lang. Sa atin hanggang 10. Kaya dahil sa marami yung anak ng isang pamilya, lalo na kung mahirap, napapabayaan, hindi masyadong naalagaan.
Kanya, sabi ko nga sa misis ko, yung mga pamilya na walang anak siguro, alam mo, ang daming mga, yung aso, parang baby, ikinuwan, tapos, may baro, tapos, kaya yung ang anak ko, 2 aso niya, nagpapaligo. Kasi na-enjoy daw nila yung mag-alaga. Kasi wala nga naman silang, halimbawa sa pamilya, mayaman, walang anak. Saan nila ibuhos yung pagmamahal nila, pag-aalaga, kundi sa aso. Kaya, kako, iba dito sa Amerika. Kako, ang mga pamilya, may epekto yung isa o 2 o yung mga iba ba, hindi nagkakanak. Kaya, pabor sa mga aso. Pabor sa mga aso. Pero, i-compare mo dito sa Pilipinas, naku, ang pamilya, may 10. Yung nanay, nagluluto. Habang nagluluto, kanlong-kanlong yung bata. Tapos meron pang mga bata na nakahawak sa palda niya. Kaya kawawa ang mga asawa dito. Maabuso ang atensyon nila. Kaya malaki ang kaibahan. Kaya dapat yan din ang maging sa Pilipinas. Bawasan ang anak. Sa bagay ako, ang anak ko sa una, 3. Sa pangalawa, 5. 8 lahat ang anak ko. Pero kaya kong ng mga katulong. Ganyan. Kailangan talagang katulong kung marami ng anak ikaw. Sa Amerika, mahirap maghanap ng katulong. Puro oras pa. Oo, puro oras pa. Mahal ang bayad ng mga katulong. Kaya, gano'n. Kailangan bawasan nilang panganganak ang mga Amerikano. Yun ang nabibenepisyon nila. Okay. Malaking bagay din po kasi yung lalo na po dito sa atin sa lalawigan ng Isabela, na yung mga leader talaga nakahanda pinaghahandaan po talaga. Ang isang bagay po na kinaiinggitan sa atin ng ibang mga lalawigan, tayo po yung laging nakahanda. At saka isa pa, naiiwasan po natin itong mga casualty pagkadating po sa ganyan, sapagkat gaya nga po ng katulad nga po ng nasabi nyo kanina, meron pa rin tayong mga leader talaga na nakahanda at merong political will talaga na yung may malasakit sa larangan ng serbisyo publiko. Siguro po, Tata Manning, yun na lang po ang ating huling pinag-usapan ngayong araw na ito. Para makuha natin yung mga feedback. Wala na tayong oras. Opo, at sa susunod na linggo po, makikita-kita po muli tayo, Tata Manning, at siguro sa amin naman pong programa ni Atty. Makutay, makakasama ko na siya sa susunod na linggo. Ako ay nagpapasalamat sa iyo, June, sa pag-alalay mo sa akin. Kaya yung pag-take care mo sa news, maganda yung mga news na sinabi mo. Kaya tanong mo yung comment ko, maganda rin yung mga comment ko, kaya nakakatulong yan. Kadagiti parikot, dagiti pampamilya. So nga data ti pagsayatan na ti songbat kadagiti parikot nga programa. Okay. Apo Edong. Yes, sir. Yes, sir. Mga kaibigan, inyo pong napakinggan ngayon ang ating board member Manuel Manning Alejandro na kagagaling lang po ng bakasyon.